Isa ka rin ba sa mga taong gustong umasenso? Ilang beses mo na ba nasabi ang sana all sa mga nakikita mo sa social media? Napapaisip ka na rin ba kung paano nga ba sila yumaman at ano-ano ang kanilang mga ginagawa? Sa video na ito, ililista natin ang 10 dapat mong iwasan kung gusto mo din magka-success in life. Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, spending too much on shopping. Madalas ka bang nagtataka kung bakit wala kang naiipon? Try mo kasing i-monitor ang mga expenses mo para makita mo kung saan napupunta ang pera mong pinaghirapan. Marami sa atin ng pera ay napupunta sa mga pagbili ng mga gamit na tingin nila ay kailangan pero hindi naman pala. Kaya madalas na naitatambak lang ito sa ating mga bahay at dumadami lang yung mga kalat at abubot. Ugaling magtipid ng gastos kung ito ay hindi mo kailangan at mas mainam na huwag na lang muna bumili. Ang mga successful na tao, mindful sa kanilang spending habits. Kaya mas marami silang naitatabing pera. Number 2, pangungutang. Hindi lahat ng utang ay masama. Mayroon din namang mabuting napupunta ng utang. May iba nga sa atin dito kinukuha ang mga pampuhunan nila sa mga business. At kung mababasa mo ang interview kay Robert Kiyosaki na author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad, malalaman mong magandang utang. Pero dapat marunong ka din maghawak at alam mo kung saan ito ilalagay para mapaikot mo lalo ang iyong pera. Ito ay pinaghahandaan at inaaral na maigi dahil kung hindi, lalo kang mababaon at di na makakaahon. Ika nga sa interview ni Robert, poor people borrow money to buy liabilities. Samantalang siya ay bumibili ng assets. Madalas sa atin binibili ng mamahaling bag, sapatos, gadgets at gamit sa bahay. Na aminin mo man o hindi, marami dito hindi mo need sa buhay mo. Isa din sa mga masasamang halimbawa ay ang pangungutang para ipanggala o ipanghanda sa mga okasyon. Wala namang masama kung itreat mo ang sarili mo paminsan-minsan. Pero kung ang pera na kailangan mo para gawin ito ay iutang mo pa, may ginawag na lang natin ituloy. Iwasang magpakabongga kung hindi mo naman afford. Number 3, people pleasing. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit marami sa atin ay nababaon sa utang o nawawala ng pera. Marami na nakikipagsabayan sa mga uso at sa ginagawa ng iba para maging maganda sa paningin ng ibang tao. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon at pera para i-please sa mga maling tao. Bumibili ng mga branded at mamahalin na mga gamit para magmukhang mayaman. Pero ang tunay na mayaman, madalas simple lang ang datingan at nagbibis lang ng bongga kapag kailangan. Talugali na nila mula pa nung araw na okay lang magmukhang simple. Hindi naman kasi sa forma at angas na susukat yung totoong yaman. Ika nga, extravagance is the luxury of the poor and thrifty is the luxury of the rich. Tandaan mo yan. Number 4, scrolling aimlessly. Halos lahat sa atin ay mayroon ng cellphone at nakakagamit ng social media. Di natin napapansin ang laki na ng oras na ating nagugugol sa pag-Facebook at panonood ng reels, paglalaro ng games at kung ano-ano pa na madalas di na natin napapansin ang oras. Ang di natin pagpansin sa oras ay isa sa mga bagay na dapat nating iwasan kung gusto nating umasenso. Time is money, ika nga. Kaya spend time wisely, dapat. Kaya nagbo-boom ang entertainment industry dahil kumikita sila sa tuwing tayo ay nalilibang dahil ang ating oras ang pinibigay natin sa kanila. Nakakalimutan tuloy natin kung saan ba talaga tayo dapat mag-focus in life dahil nadidistract tayo ng social media at ibang bagay tulad ng mga laro na nagagawa na natin sa ating mga cellphone. Di naman masama ang cellphone sa atin. Lalo na sa panahon ngayon, madami din naman itong magandang naidudulot na apps na nakatulong lalo na sa mga business dahil nare-reach na natin kahit sino o kahit saan man sila sa mundo. Pero dapat natin na i-utilize at ginagamit lamang ito sa mga makabuluhang bagay tulad ng pagpapalaganap ng business, paghahanap ng mga clients, pag-improve ng skills, or di kaya pag-research sa mga videos na makakatulong sa iyo para maging successful. Number 5, being comfortable. Ang mga katagang I'm comfortable in my life and I'm happy the way I am ay di naman masama. Pero kung gusto nating yumaman ay isa ito sa mga dapat nating iwasan. There is no growth in your comfort zone. Ang success is all about taking risk, setting up for failure, learning from mistakes, at pagiging better. Kung hindi tayo magkakamali, paano natin malalaman na tayo ay nasa tama na? Kaya huwag matakot na lumabas ng comfort zone. Overcome yourself, try new things, explore what you love, and identify what you want to do in life.
Suportahan mong yung mga pangarap at dapat willing kang gawin din ang lahat para ma-achieve ito. Kaya laging tandaan na never give up easily sa mga ginagawa mo kahit hindi ka komportable. Number 6, caring what other people think. Successful people always believe that hate never comes from above. It always comes from below. Madalas natin sabihin sa mga nangingialam ng ibang buhay yung mind your own business. Pero konti lang sa atin ang nai-apply din ito sa ating mga sarili. Let's mind our own business and focus dapat tayo kung ano ang mas magpapalago ng ating mga sarili. Kapag may gusto kang gawin, huwag natin masyadong isipin ang mga sinasabi nila sa paligid or sasabihin pa lang sa iyo, lalo na mga negatibong bagay. May masasabi at masasabi talaga sila sa iyo kahit anong gawin mo. Masama man or mabuti, at kahit wala ka pang ang ginagawa, may comment pa rin sila. Kaya mas mainam na wag mo na lang isipin pa ang mga ito dahil sayang lang yan sa energy, sa time at may stress ka lang. Basta ang ginagawa mo ay nasa tama, ituloy mo lang. Focus ka lang sa ginagawa mo at sa iyong sarili para maging successful ka. Number 7, doing things alone. Success is not a one-man show. It is built on a successful team. If you like doing things all on your own and do not expand your social circle, hindi ka magkakaroon ng connections to other people. Halimbawa, nais mo magkaroon ng sarili mong online store. Hindi mo malalaman kung nasa ang mga tamang supplier, how to spot honest people to employ, connections to loyal customers or clients, at iba pa kung hindi ka may kisama sa ibang mga tao. Sabi nga nila, it's not what you know, but who you know. Not necessarily na mga taong ito ay mga nasa paligid mo na. Minsan, you need to find your circle. Surround yourself with inspiring people o yung mga tao na gusto rin maging successful in life. At wag nang samahan ng mga tao na palagi kang dinadown or puro chismis lang at negativity ang binibigay sa buhay mo. If walang nagbabago sa situation mo, baka nasa maling environment ka lang or nasa wrong circle ka. Number 8, always pointing fingers. Remember na when you are pointing fingers to others, isang daliri lang panturo mo and the other 3 are all pointing back at you. Mainam na ugaliin natin na sa lahat ng problemang darating ay wag na magsisihan pa. Mas maganda kung ito ay ating aaksyonan at hahanapan agad ng solusyon dahil maubos lang ang oras at energy natin pag naghahanap pa tayo ng masisisi. Tama naman na lahat ng nangyayari sa ating buhay ay resulta ng series of decisions ng mga iba't ibang tao, including yourself. Maganda man ang mga pangyayari o hindi, laging ang ating mga desisyon at action ay involved doon. Ang mga successful na tao, responsible sa kanilang mga ginagawa. Number 9, pagiging know-it-all. Kung feeling mo alam mo na ang lahat at naranasan mo na ang lahat, dun ka nagkakamali. Magkakaiba tayo ng experiences in life, gayon din sa mga nakuha nating knowledge. Always seek the knowledge and wisdom from others. On the path of success, may kilala tayong mga tao na nanggaling na din sa posisyon natin noon at minsan na ring nagkamali. Mas maganda kung marunong tayong magtanong at willing tayong matuto. Lalo na sa mga pagkakamali ng iba, nang sa gayon ay hindi na maulit or pagdaanan pa natin ang mga pagkakamali nila. Ang mga successful people, para silang sponge na kayang mag-absorb ng knowledge mula sa iba't ibang tao. Bagong number 10, quick recap tayo ng dapat iwasang gawin para maging successful sa future. Number 1, spending too much on shopping. Number 2, pangungutang. Number 3, people pleasing. Number 4, scrolling aimlessly. Number 5, being comfortable. Number 6, caring what other people think. Number 7, doing things alone. Number 8, always pointing fingers. Number 9, pagiging know-it-all. At panghuli sa lahat, ang number 10, blaming luck and fate. Pakiramdam mo ba palagi na mailap sa iyo ang swerte, kaya ka hindi yumayaman at hindi ka successful? Marami sa atin ang niniwala rin sa swerte. May mga lucky number, color, or even damit na kapag may interview or meeting, yun ang sinusuot. Kahit nga si Michael Jordan merong lucky short na every game niyang suot kapag may laro sa NBA. Pero ibang usapan na kapag inaasa natin sa swerte ang ating future. Totoo naman na may contribution ng swerte sa success ng ilan sa atin, pero mali naman kung lagi natin isisisi sa swerte kaya tayo hindi yumayaman.
Sabayan din natin ang kilos, pagtsatsaga at samahan na rin ng pagdadasal ang ating mga pangarap para ito ay matupad. Kahit malas ang sitwasyon mo o sa mahirap ka na pamilya pinanganak, kaya mo pa rin naman maging successful sa buhay. Basta kumikilos ka at gumagawa ng paraan para maabot ang mga pangarap at goals mo sa buhay. Isa talaga sa mga paborito kong kasabihan yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa sa atin pa rin kung tayo magkaka-success sa buhay o hindi. Kaya mainam na simulan mo na ang pag-iwas sa 10 bagay na ating na-discuss. Laging tandaan na success always starts within you. O paano? Paalam muna. Kita-kits sa next video.